Good day everyone! Kumusta po ang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind na God is always with us, lalo na po sa difficult seasons in life. Mababasa po natin ito sa Book of Daniel, chapter 6, verse 4 to 10, and verse 21 to 23. Kung familiar na po kayo at nabasa nyo na ang Book of Daniel, ay maunawaan nyo po ang aking sasabihin. Sa Book of Daniel chapter 6 verse 4 to 10. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga relihiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makikitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Nabasa po natin sa verse 4, ang dalawang kasama ni Daniel sa tagapamahala at ang mga pinuno ng mga relihiyon ay humahanap po ng mga dahilan para hindi matuloy ang magandang balak ng hari kay Daniel. Ito po yung mga klaseng tao na inggitero po. Ayaw po nilang umangat yung kapwa nila. Ayaw po nila na may nakakalamang sa kanila. Di ba po? Dito din sa buhay natin, we experience din po ng mga ganyang klaseng tao, inggitero. Ayaw nila na matahimik ang buhay natin, ayaw nila na masaya tayo, ayaw nila na na-achieve natin ang mga dream natin. Diba, gumagawa sila din ng paraan para tayo ay siraan. Then, sa verse 5, kaya sinabi nila, wala tayong maibimintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Yun po, wala po silang makita na dahilan para siraan si Daniel. Kaya naisip nilang yung kautusan ng Panginoon. No? Gusto nilang siraan ang relationship ni Daniel sa Panginoon. Alam po nila kasi na tapat si Daniel, no? Kahit sa trabaho niya, faithful po si Daniel. Lalo na sa kanyang Diyos. Mas faithful po si Daniel sa Diyos. Verse 6, nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga relihiyon at mga tagapayo ay nagkaisa na palagay mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyong. Sinumang hindi sumunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Ayan po, nagbigay sila ng suggestion dun sa hari, no? Na ganito po ang gawin nyo hari kapag may mga ipagbabawal nyo po sa loob ng 30 days, wala pong sasamba sa kanilang Diyos maliban dun sa hari, ano? Napakasad, talagang gagawa sila ng mga paraan para lang masira si Daniel, ano? Ganon din, we experience din sa buhay natin, di ba po? May mga tao talaga na hindi tayo titigilan hanggat hindi tayo makitang masira, ano? Pero kapag faithful tayo at mayroon tayong tunay na pananampalataya sa Diyos ay hindi po tayo matatakot sa ganitong klaseng mga tao. Sa verse 7, basahin po natin. Sa verse 7, verse 8 na po tayo. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ngayon, kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ng Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Ngayon po, anong malaman po ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang kautusan, ay hindi po siya nagbago. Di ba po? Hindi siya nagbago. Umuwi siya at nanalangin din po siya doon sa
yung bintana nakabukas na nakaharap sa Jerusalem. Nanalangin din po siya ng 3 beses sa maghapon. Never po niyang binago yung kaugalian niya. Kasi ugali na niya, kaugalian niya na mag-pray siya na araw-araw, 3 beses sa maghapon, di ba po? Ugali niya yun. Kaya, hindi po siya natinag na nung malaman ni Daniel na naglabas na ng kautusan ng hari na kung sino man yung magdadasal sa kanilang Diyos ay pag nahuli itatapon sa kulungan ng mga leon. Kahit po buhay ni Daniel na nakataya po ay hindi po naging natinag si Daniel. Patuloy po niyang ginagawa ang kanyang gawain, no? Na manalangin sa Panginoon. Tapos po, basahin po natin yung verse 21. Halimbawa po, sa buhay din po natin, di ba? We experience po din yung mga trials, struggle, difficult seasons in life. Ano pong ginagawa nyo? Tanong po natin sa ating mga sarili. Tulad po ba tayo kay Daniel na hindi tayo natitinag, hindi tayo natatakot na harapin ang mga struggle na to, ang mga problems na to, at naniniwala tayo na God is with us, tutulungan tayo, hindi tayo pababayaan. Parehas ba tayo kay Daniel mag-isip, manindigan na may Diyos na handang tayong tulungan sa oras ng ating difficult seasons in life? Basahin po natin ang tapos po nang mahuli po siya, nang nahuli si Daniel ay hinulog po siya sa kulungan ng leon, no? Hinulog siya doon. Tapos siyempre yung hari po ay nagwo-worry kay Daniel, no? Nagwo-worry kay Daniel kasi po alam ng hari na tapat si Daniel sa kanyang gawain at gusto din po ng hari yun kasi mayroon nga siyang magandang balak kay Daniel, di ba po? Nasira lang nung mga pinuno at saka yung kasamahan ni Daniel, no? Pero nung hinulog na po si Daniel sa kulungan ng lion ay hindi po makatulog yung hari at hindi rin po makakain, no? Nagwo-worry talaga siya. Tapos kinaumagahan po nagmamadali po yung hari na pumunta kay Daniel. Ito po yung basahin na po natin basahin na po yung verse 19, no? Hanggang 23. Kinabukasan, maagang nabangon ang hari. Nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat kong lingkod." Ayan po, matapat po kasi si Daniel na lingkod. Kaya ganoon na lang po, kamahal ng hari si Daniel, no? At lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na wala silang makitang kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ayun po, nung inahon po nila si Daniel ay wala po silang makitang galos or kalmot ng mga leon. Di parang hindi siya dumaan sa trials, di ba? Na parang hindi siya hinagis dun sa kulungan ng leon, di ba po? Ganon po tayo din sa ating mga buhay. Pag tayo po ay tapat sa ating Diyos, no? Whatever pa dyan, manindigan ka na may Diyos kang tutulong sa'yo, ay hindi ka rin po, wala rin pong mangyayari sa'yo. Dahil ang Diyos ang mag-iingat sa'yo. Kahit pa po buhay pa yung nakataya dyan po, no? Kasi si Daniel, buhay niya po yun eh. Di ba, ihagos ka sa leon, may mga gutom yung leon, di kakainin na siya. Pero hindi po siya kinain dahil po nagpadala yung Diyos na ng mga anghel para takpan ang bibig ng mga leon.